makakasama po natin ngayon dito po sa studio, Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Edwin, good to have you. Hi, Pinky. Maraming salamat. Very historic day, ha? What Yes. are you expecting? Tsaka siguro, yung una kong tanong ko na rin yung pinag-uusapan natin kanina. Bakit iba-iba yung mga rally? Bakit ang dami at parang hindi unified? I think yung dalawa, yung sa umaga, it's really the progressive left. Yung pangalawa naman, ito yung moderate left. Sa hapon, moderate left, no? In fact, pati branding nila iba eh. Progressive ang umaga, Sa mga si Luneta. bayan-led, tapos dito. Ang actually maganda doon, yung panahon namin, di ba, nagkaroon ng Million People March, no? So, again, the reason for that Million People March naman, PDAF. corruption sa legislature din. So that's why pag corruption sa legislatura, parang ang laki ng galit ng tao parati. Kasi yun yung talagang nangyayari. This is the second time na it's because of the ginawa sa legislatura, umaklas yung mga taong bayan. Kasi talaga namang ang lalaki ng pera. The problem with the legislature kasi, they're supposed to make laws, di ba? Yan ang talagang trabaho nila. Pero along the side, may mga, we have to fund projects for our constituents. Yun yung basis na kaya may project sila. Doon inaabuso. Kaya pagdating sa House and Senate, naririnig na lang si ganitong senador, si ganitong congressman kumikita, lalong nagagalit. At saka ang laki ng kamada nila. Balikan natin yung sinabi mo nung panahon ninyo. Anong ulit ang tawag doon? Million People March. Million people. Sa Luneta. Oo. Ngayon, million people compared to trillion peso. Trillion peso. Pero si trillion peso, I think was kind of inspired by the million Dahil, people. alam mo, nung panahon namin, 10 billion lang ang pinag-uusapan. 10 billion lang, galit na ang tao. Imagine mo ngayon, hundreds of billions. Yung sa interview mo nga kay Senator Ping Lacson, yung sa kinita raw ng buong kontrata ng mga Diskaya was over 100 billion pesos. Could you imagine? Nung panahon namin, tas less than, kailan mo yung nangyari? Mga 10 years or a little more than 10 years, 10 billion lang pinag-uusapang corruption. No? So, 10 years ago. About 10 years Okay, ago. balik. So, 10 years ago to 10 years later, bakit hindi pa tayo natututo? Ay, hindi na lang tayo. Bakit hindi pa sila natututo? Alam mo, wala bang takot? Kasi ang problema sa House and Senate, you're talking of projects. Yun ang pinaglalaban nila Senator Risa, Senator Sherwin Gatchalian na transparency. All these insertions, hindi natin alam na anong nangyayari. Tapos sabi pa ni Senator Ping Lacson, nasaan ang transcript? Gusto nilang makakuha ng transcripts ng mga sa BICAM, the small committee. All these are done without sunlight. In secrecy. Yeah. Wala, kumbaga, walang minutes. Walang minutes, di ba? Ang nangyari because of the PDAW, the Supreme Court decision was, hindi kayo the House and Senate or the legislature should not participate in post-execution. So ang nangyari, Explain mo yon, Edwin, para mag-look back tayo. kasi Maganda yan. kung may budget na, gawa niya, tapos nag-i-insist post-execution, so ang gagawin na lang, ang ahensya, kasi ang legislature naman, di ba, sila ang tagagawa, they have the power of the purse, di ba, ang tawag doon. So silang gagawa, ang budget, which is what's called the National Expenditure Program, galing sa executive branch, o ito ang budget namin, this is the development plan of the president. How do we fund the development plans of a president? Pupuntahin sa legislature, babasahin nila, i-revise, i-review. Doon sa, what's in the legislature already, doon pumapasok yung mga, ganito. So kung all things being equal, i-approve yan ng Senado, under the Constitution, the legislature cannot increase the budget na binigay. So ang nangyayari dyan, nagre-realign sila. So pag sa tingin ng legislature, hindi, mali ang ano nyo diyan, paglagay, ilipat natin. That's okay yan. So, pero, basta you stick to the budget. stick Kunwari, to the 1 budget. million ang budget, kailan hanggang 1 1 million million. tayo. Tas Pwede tayong dagdag-bawas. Re-realign. Okay. Magre-realign ka. Kung sabi nila, dapat bigyan natin mas maraming pera ang edukasyon, babawasan yan somewhere else. Yeah. So, ganun ang realignment ang tinatawag. Pag na-approve na ng Pangulo yan, dapat post-execution, wala na kayong pakialam. Ganun. So, doon nangyari, sabi ng Supreme Court, wala na kayong pakialam. So, ang nangyari, and tama naman ginagawa nila, that in the National Expenditure Program, in the formulation pa lang, kung gusto nyo, kung may mga projects kayo, you tell. Maglabi na kayo. Maglabi kayo. And there's nothing wrong with that. There's nothing Let's wrong be with that. clear about that. Kumbaga, kahit na congressman ka o senador, pwede kang maglabi.
Pwede ka magsabi sa DPWH, lagyan mo ng, kailangan ko ng pera dito para sa Bulacan o sa Quezon City, etc. Alam mo, to the credit of BBM, nung panahon namin, nagkaroon ng lahat kami, cabinet members, at least those in the palace, the political cabinet members, were telling President Aquino, "Sir, we have to abolish that pork barrel system, the PDAF." Sa kanya, he was hesitant, not because, he was hesitant because maayos ang gastos niya ng kanyang budget eh. In fact, we had to come out with lahat ng projects na ginawa ni Pinoy, ilabas natin. Kasi klarong-klaro sa kanya, maayos ang paggastos niya ng mga proyekto. Walang lagay, walang kita, walang cut. Kaya, pero yung mga ibang congressman, hindi. Kasi he was a congressman before he became a senator. So, we were able to produce ang buong listahan ng gastos ni Pangulong Aquino. Sa kanya, pag ginamit mo ng maayos ang Okay budget, lang. maganda. Yeah. But we were telling him, "Sir, you're the exception eh." Yeah. Ang problema noon, talaga ang daming sumali sa Napoles scam. Di ba? So, kaya nga, it took a while to convince him. Ang tahaba ng meetings namin with him, sabi ko, "Sir, you have to, this is the people." So, but eventually, he was convinced. Let's abolish it. And then umakit sa Supreme Okay, Court. so doon na yun. Nawala na si Pork, kumbaga. Wala support. Pero ngayon, we Filipinos are very, very creative in both And positive enterprising. and enterprising. Okay. And the problem nga dito sa House and Senate, it's done in the dark. Yeah. Walang I think records. the problem really was pagbuo nitong mga small committee na walang There's minutes. There's no transparency. Yeah. Yan ang hinahabol nila, Senator Ping. That's why ahabol nila ngayon, open budget. Ilabas natin sa lahat. Let's have a hearing. Ginagawa nilang hearing yung mga sa committee on this and that, si appropriation, si Son Singh, or si Sherwin Gatchalian are all present. Yeah. But after that, after na nag-plenary na, magba-BICAM. Yung BICAM is bicameral committee, representatives from the House, representatives from the Senate. yeah. Mag-uusap sila, mag-realign sila ulit. Ang sabi Doon nga wala. nila, ang nangyayari sa BICAM, papakita sa media, tapos pag mag-uusap na sila, obviously, isasara na ang pinto, may magic na daw. Na nangyayari. Exactly. Doon na daw nangyayari ang magic. Okay. Kaya nasabit si former Senate President Chis Escudero. Dahil doon sa small committee, hindi nag-attend yung mga yan eh. The SP does not attend, the Speaker does not attend, so it's a House, the House Appropriations, and the Senate Finance Committee. Sila nagbi-meet. But that actually brings me to one important point that Congressman Puno was saying. Sabi niya, in the BICAM, yung mga leaders, 4 lang yan. Si former Speaker Martin Romualdez did not attend, number 1. And he said, if I'm not mistaken, Senator Grace Poe was not allowed to attend the meetings. Yes. So ang natira, according to him, was Saldi and Chis. Congressman Zaldico and former Senate President Right. Chis Escudero na hindi naman din tinanggap na tama ni former Senate President Chis Escudero yan. How can we actually ascertain sino ba talaga, number 1, sino talagang natira? Kung totoo kung dalawa lang talaga silang natira, paano kaya natin malalaman kung talagang dalawa lang ang natira? Paano kaya natin malaman kung doon talaga nangyari yung magic? At pangatlo, at bago ko lang makalimutan, bakit ho kasi talaga pinirmahan pa ng Pangulo? Was he forced to good? Kasi hindi tayo pwede, mahihirapan tayo sa reenacted budget. Well, a reenacted budget is bad for us because it just uses a former budget of the last year na nag-iba na yung development plans ng Pangulo for the coming year. So kaya panahon ni ayaw GMA, talaga. kaya panahon Hindi ni maganda GMA, talaga ang reenacted lahat budget. ng budget ni GMA reenacted Right. yan. So there was really no development plan in that regard. So it's bad for us na hindi binabago ang budget. Now, kung ang tanong mo, paano natin malalaman Paano kung natin sino talaga? malalaman? Kayo nakakuha ng picture ng bilyonaryo, nakakuha ng photo ni Chis pumapasok Yung sa House. sa Okay. small committee. But the thing is, all these concerns that you raised are there because there is no transparency. Yeah. Kung may transparency yan, kung ang sinasabi nga ni Senator Ping Lacson, remember, I saw your a very wonderful interview. Paano na, how do you pinpoint exactly, for instance, the senators and the House na kumita sila?
walang ano walang minutes to, or sino nag-insert o gumawa ng insertions, wala kang Yeah. record eh. Siguro for premise, kwento natin sa kanila nung it was an interview with the Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson, because after the last hearing in the Senate, ang sabi nga ni Senator Marcoleta, ligtas na si Right. Senator Jinggoy Estrada, to which Senator Ping Lacson was saying, no, not yet, Right. not too fast. Why? There are two issues there. Una, yung sinasabi ng text message na umano may Beng Ramos / Mina of WJ Construction na pupunta sa Senado na may CCTV na magdadala umano ng, ano ba yung tinawag nilang? Obligasyon. Obligasyon na yon supposed to be to someone in the Senate. Right. That's first. Na napag-alaman na ang pupuntahan pala niya si Senator Erwin Tulfo, but they clarified that she was just supposed to fix his veranda dahil may leak. So, sinabi din ni Mina na, no, I don't know Senator Jinggoy Estrada, wala akong dinilang pera sa kanya. That cleared him there. Right. However, there's still an issue that you were The talking issue about, was the may insertions of 355 355 million. million, that Bryce Hernandez alleged na binaba daw ni Senator Jinggoy sa Bulacan. On the part of Senator Jinggoy, madaling na-identify because nasa GAA, itemized siya. So kaya yung team ni Senator Ping Lacson, nakita ka agad. That's why he said, teka muna, hindi ka pa safe. Hindi, or at least hindi ka pa clear totally. On the part of Senator Joel Villanueva, remember, Joel was very, very confident, show me my insertions. Sabi niya, ito 2023. Exactly, pinakita niya. Yung libro, pinapakita niya. Wala dito, wala kang makikita And then, dito. since I'm not a senator, I will tell you what Sherwin Cachelan did was, I think, to prepare or to point them to where it was, To the right direction. which was unprogrammed. Yeah. So, Senator Ping Lacson was very, very tactful. Sabi niya na wala namang intention or whatever. But Do you think it was deliberate? I think it was kay deliberate. Senator because, Sherwin? well, partly it was, I think it was deliberate because you're talking about two issues na yung budget na, yung mga projects na appropriated na nasa GAA, itemized, may isa doon yung unprogrammed. That's why part of the reforms we Isa did, pa yan. yung panahon ni Secretary Butch Abad, tinatanggal yung unprogrammed kasi yung unprogrammed, hindi mo alam saan yan. So, yun ang ginawa ni Edwin, explain to us, for those maybe also watching us, bakit ba may unprogrammed at bakit parang misteryoso si unprogrammed yung unprogrammed funds? kasi, yung parang kumbaga, hindi natin alam kung ano pang pwedeng ilagay dyan. Lagyan na lang natin ng amount doon, buong project doon. Example, lagyan natin ng 100 million. Parang ganun, parang 100 billion. Tapos, that's anyone why, can... yung sa loob na yan ng House, sa legislature, no? So, apparently, doon sa unprogrammed, nakita ni Senator Ping Lacson and his team, tingnan natin yun, baka nandoon nga. Kasi wala sa itemized, tingnan natin sa unprogrammed. Nakita. You're Eksakto. referring to yung The project 600 supposed to be kay million of Senator Joel Villanueva. Allegedly, no? So, but that gave credence to the statements of Bryce Hernandez na may binaba si Senator Joel Villanueva. So, that's kaya sinasabi rin ni Senator Ping Lacson, teka muna, hindi may credibilidad. May question mark pa. May credibilidad. At the very least, yung sinabi ni Bryce Hernandez, yung 600 million mo, na-compute niya, di ba? So, kaya tingnan muna natin. Now, balik tayo dun sa premise natin, dalawa kanina. How do you point to Senator Jinggoy Estrada as the one na nagbaba nung 355 million noong 2025 sa Bulacan? And Senator Joel Villanueva allegedly nagdala din ng 600 million noong, I think, 2023 Right. naman yung kay Senator Joel. How do you link them? Because the only link is Bryce Hernandez. Not to say that he's not telling the truth, but how do you actually, what is the evidence that will point to the two senators? According to Senator Ping Lacson, ang sabi nga niya, walang minutes eh. Pero, that's why he told you, the only way to implicate them is kung may ledger, kung may voucher, may hawak sila Bryce, or kung may kakanta. Kaya nga, di ba, based on that, he just woke up one morning, Senator Ping Lacson, and said, teka muna, baka let's give Bryce Hernandez an opportunity kasi he kept on saying, may ebidensya po ako pero i-lift niyo na yung contempt ko. Apparently... Actually, ang sinabi niya, bakit ba ayaw mo pang magturo? Right. Ang sabi niya, ayoko pong magturo ng kahit na sino nang wala akong pinanghahawakang ebidensya. Kaya kung maaari po, paki-lift yung contempt ko
at titingnan ko, parang ganun, maghahanap akong Eh, ebidensya. sinabi niya ng ilang beses ni Bryce. Kaya napaisip-isip rin the next day, maybe si Senator Senator Ping Lacson, baka sabi niya, isusugal ko na lang, baka, di ba? Bantayan nyo lang si Bryce, no? Yes, so, and it's very, very important kasi kung talagang may ebidensya, then we go closer to that. But yun na nga, kung wala kang ledger, kung that's really the problem. So that forces everyone to say, that's why si Senator Ping lang sinabi niya, tinanong mo, klarong-klaro ang sagot niya, sino ba ang mastermind sa tingin niyo? Si Alcantara. Kasi siya ang kausap ng mga politiko eh. And remember, si Alcantara, and then he connected again to kay Yusek Bernardo. Right. So, paakyat ng paakyat yan, hanggang saan yan. So, kaya nga, very, very Sabi niya si interesting. Yusek Bernardo, very close naman kay Secretary Bonoan. He said that, Correct. right? Correct. Yeah. And meron din siyang history. For those who might not know, si Yusek Bernardo, siya po yung for some time nag-medical leave. During medyo nung nag-umpisa na po yung controversy dito sa projects, nag-medical leave po siya. But according to Senator Ping Lacson, Yusek Bernardo was on floating status during the time of Sec Babe Singson naman. Yes, yes. Tapos mula after that, nabigyan ng... Nag-float siya sa, nag-float, siya sa central office. Tapos, Nilagay na lang siya sa City Hall. Ni ERAP. Nung mayor po siya. Which brings to the point, and very, very, si Jinggoy was trying to clear himself, no? Ang sinabi niya, very, very klaro sinabi niya, maniniwala ba kayo kung sinabi kong tumanggap ng pera si Senator Risa Ontiveros? Di ba hindi? Pero ako, maniniwala kayo dahil may history na ako eh. It's really, tama yung sinabi niya because That's fair. that's fair. Yeah. And kaya nga talagang medyo people really have a high degree of concern with Jinggoy. Plus both of them were also implicated in the Napoles. Si Joel, also. Congressman Joel then, Congressman Joel siya eh, at that point, no? Tinanggap niya, he was also implicated in the Napoles, and he was only recently acquitted yata during this time. So, or at least during the time of Duterte, I don't recall, but he was acquitted. But nasabit siya, in fact, I'll be very frank with you, there was a concern also from the President, Pinoy, when kinaso, kasi hindi alam ni ano yan eh. Because remember, all these were post-audit ni COA Chair nung panahon ni Grace Tan. Yeah. So, nung nakita itong case ni Joel, tinanong nga ni Presidente, can you ask si Laila, pakita mo nga sa akin, bakit natin kinakasuhan si Joel? In fairness to the guy, kasi he knew him to be good naman, maayos, kasama niya sa house noon. In-explain ni Secretary Laila de Lima na, ma'am, sir, there's a basis for that. So again, it brings up the question of, kay Joel naman, meron ba talaga o wala? And napunta na po tayo dito sa galit na naman ng tao dahil nga ang pinag-uusapan kasi dito, siguro as comparing it to the time of, actually it's quite even unfair pag sa time ni Napoles eh, kasi parang siya din yung bida dito. Hindi kasi para sa akin, hindi siya lang dapat eh. Dahil there were politicians who were detained, who were jailed, who were detained, and then eventually either overturned or pinawalang sala po sila. And yet they have staff. Meron po silang staff na naiwan sa kulungan at namatay pa nga. Hindi ho ba? May ganon. Anyway, so noong time kasi na yon, parang ninakawan tayo. Right. Ito, ninakawan tayo at inilagay pa sa peligro ang buhay ng mga kababayan natin. Correct. It makes it worse because, yeah, when you see things like, luxury cars, although still not proven, no, na galing sa, it's still being investigated, or nagkakasino, grabe talaga yung galit ng tao. Tapos nakikita nyo yung mga kababayan natin lubog sa baha. Correct. Yung talagang, nung panahon na, I'll just go back, nung panahon naman ni GMA, yung NBN-ZTE deal, di ba ang sabi doon ni, moderate your greed. Kasi, grabe Secretary rin. Neri. Si Neri, di ba? Moderate your greed. Dito naman, greed is so insatiable. The insatiability of greed on the part of those people who are taking advantage of the Filipino people. Like you said, they've stole from the government coffers. Number two, they've also jeopardized the safety of our fellow Filipinos dahil sa baha.
na talagang ang laki na nakakatakot. Alam mo, Edo, ano nga, yung it's very, ano ng puso, sakit ng puso. Pag may maririnig kang mga mots, no, yung or interview ng ibang tao, may napanood ako nung isang araw na sinabi niya, kami, isama na natin yung mga kasamahan natin dito na nagtatrabaho araw-araw para kumita ng daan-daan o libo-libo, no, sa isang buwan. Pagkatapos makikita mo na lang sila ganyan. Siyempre mahirap yun kasi yung ordinaryo nating kababayan, nagko-commute, umuuwi, nagtitipid para Correct. mapakain ang kanilang pamilya, madala sa eskwelahan, etc. At may konting pera panggamot o pambakasyon kung meron man, if lucky. And yet you see so much corruption. So, yung galit ng tao talaga, parang sagad sa buto. Tama ba yung Right. ganun sa tao? Parang ganun eh. Kaya talagang nakakainis. And kasi dati 10 billion lang in 10 years naging so much hundreds of billions na. In fact, over 1 trillion siguro if you count all the flood control projects over the years, no? From the time of Duterte till now, ang laki talaga ng ano. I will now ask you though, is this rally just about against corruption? Or is it a rally that goes hanggang kay Pangulo? Being, sabi nga nila, command responsibility. What are your thoughts? Eventually, obviously the investigation commissions are there to pinpoint the exact the people who committed all these crimes, no? But remember you said nga nung pinirmahan niya yung budget although nag-veto siya ng certain items, no? Wala talaga whatever kung sinasabi ni Secretary Pangandaman of Budget na merong may concerns siya, we don't know what those concerns were. Pero obviously now in hindsight, bakit nga pinirmahan ni Pangulo kay laki-laki? That's the benefit lang of hindsight, no? Pero talagang dapat nakita na nila ang laki ng bukol. Remember the term was very Yeah. ang laki ng bukol talaga ngayon. To a large degree, the president should have been more vigilant in looking at the budget. Kasi si Pinoy, makalampas ka lang ng 1 billion, ano na yan? Papatawag na si Red Butcha. flag. Explain mo nga ano ito. So, very strict siya. And I think that should be the vigilance of a president should be there. Kasi pera ng bayan yan Mabuti nga, ginawa niya ngayon, yung PhilHealth, yung 60 billion, binalik niya sa PhilHealth. But these are things that could have been avoided or obviated if had the executive branch been more vigilant. Very important you said that. For those who might not know, 60 billion pesos na kinuha po sa PhilHealth ay ipinababalik na ng Pangulo sa PhilHealth. So ibabalik yon. Remember, that's supposed to be 90 billion in 3 tranches. 2 tranches were already transferred from PhilHealth to the National Treasury, amounting to, I think it's even 59.5, no? They're about 60 billion. Meron pa dapat third tranche yan na TDRO ng Supreme Court. Just a follow-up on that, is that gonna be moot dahil binalik na yung 60 billion to PhilHealth? Well, that's a budget for next year, di ba? Hindi. If it's a budget for next year, ni-realign na lang niya. Okay. Or at least, kung ngayon pala, if it's 2025, pwede naman niyang gawin yun. I see. I mean, kasi talaga naman, well, actually, I don't know how he'll do that, pero at least binalik niya doon sa PhilHealth. PhilHealth, na dapat lang. Kasi health is really an issue with us In fact, dapat meron pang kulang doon konti lang doon sa 60 billion dahil wag po natin kalimutan that during the 2025 budget, this budget, government did not allot what they were supposed to allot for Exactly. the yung members, no, yung kasi meron tayong yung active members, the word escapes me now, and those that we actually Remember, Pinky, yung budget ng 2025, di ba, under the law, under the Constitution, education should get the highest, ano ginawa nitong Kongreso, nung the past Congress, nilagay pati yung train ng PMA, lahat AFP, yan. sinama AFP, dun sa lahat. So, just to education. justify that. But that's not really what education is all about. Talagang nilaro yung budget. Very important. Now it brings me back to what you were saying that when the NEP was given to the House and the House passed it as the HGAB, ang inilalaban ng mga hindi sang-ayon sa budget, nadagdagan ng more or less, Edwin, 288
I don't recall that. billion, parang gano'n ano. Minsan kasi nalilito na ako sa billion tsaka million. Yeah, about 288. May dagdag na ganun. Lagay na natin sa 300. Yun ang sinasabi nila na dinagdag sa DPWH. So kapag pinag-usapan na naman yun, pag DPWH, dyan na naman pupunta lahat ng infra. And we're just starting. Because we're just talking about right now, flood control projects. What about our roads? Asphalting, cat's eye, You know, barriers. By the way, si Secretary Butch Abad, we were told, budget secretary, she is very, very familiar with all this. I think you should get Butch to guest, no? But the thing is, ang sabi niya sa akin, of all the total amount of insertions, ang flood control is only about 30%. So you've got, where's the 70% of the insertions? Right. Some of them might be valid, but mayroong farm to market, like Yun you na said. nga. Yung mga yan, dapat ikakalkal pa dapat yan. Yeah, I think it was Secretary Vince Dizon who said they want to look into that too kasi maraming mga farm to Resort. resort. Hindi, may isa pa, farm to sabungan ata. Meron din ganun. All right, so siguro sa last question, Edwin, what are you expecting from the ICI? I have my reservations with ICI, not because of the people there, fundamentally because the powers are very limited. You don't have the kind of discoveries that you will get from ICI without the power of contempt. Okay. Because the power of contempt really coerces you to tell the truth. That's a coercive authority. But because ICI is a creation of the executive branch, the power of contempt is fundamentally a judicial power. And provided by law, it gives the body contempt powers. And kaya matibay, effective yung these two houses. Yeah, yeah. Siguro But there's a bill, I think that is Exactly. being passed. Laila has regarding that. the minority has a bill. Speaker SP Soto also has a bill, which will increase the powers of the committee. responsibilities. Fundamentally, without that, you're the member of you're Babe Singson. You send me a subpoena, I can ignore it Kasi walang contempt power. walang contempt powers. It's really the coercive authority that compels people to at least speak the truth. Like sabi ni Senator Ping Lacson, nakakulong yan mag-iisip na yan. So it's really very, and those powers should be increased pa. Yun, inherent limitations yan ng isang commission. That's what we keep, that's something that needs to be repeated over and over again. Walang contempt power kasi itong ICI. Although they have many other powers such as freezing bank accounts, etc. and all that. Kasama yan. I mean, that's also part of the, you still have to request the appropriate agencies. No? It's the same thing with the Blue Ribbon and all that. The other thing also is, hindi open ang hearing. Yes. Again, walang Yes. transparency. Yeah. In fact, I was asking, just on a last note, si Mayor Benji nga, is this going to be televised? Kasi it's something I personally would like to watch. It's something I would like to monitor, but it's not there. But I think the ICI should really, because those are the calls of the times now. The people demand transparency. And especially if everything is going to be, and I was telling na habang mahina pa ang poder ng ICI, continue natin investigation sa House or the Senate. And then magpapatuloy naman ang Senate Blue Ribbon Committee. Dating presidential spokesperson, Edwin Lasherda. Edwin, thank you so much. Salamat. We'll see you again. Are you going to the rally? Later. Okay, you will. Maraming salamat.